Ang ganda ng shade range ng Skintific. Wala akong masay. Ang ganda. Ang ganda ng lapat niya sa skin, guys. Sobrang fresh! Para ako nag-foundation ng bongga, pero effortless. Uy, ang ganda! Para ako nagpapakita lang ng bagong apply na foundation. Ano? Tingnan niyo kung gaano kakinis. Wow, Skintific. Hello everyone! Welcome back sa ating channel! Today, meron tayong i-review. Highly requested tong cushion na to and I saw endorser nila si Julia Barreto. Okay, let's start! Skintific Perfect Stay Velvet Matte Cushion. Meron silang 8 shades na available and pareho lang din sila ng gold na packaging. Naalala niyo yung nireview ko before? Nagstay yun sa favorites ko, guys, ha. Until now, one of the best cushions I've tried, ang Skintific. Alam niyo, guys, sa totoo lang, mas gusto kong gumagamit ng cushion pang everyday kasi usually yung mga cushion na to, sila yung may skincare component na good for everyday. And yung ease of use, yun talagang babalik-balikan ko sa cushion. Right now, ang price niya ay 470 pesos. Honestly, mura na yun. Ang ganda ng packaging niya. It's color blue. It's giving very dainty, you know. Ang linis lang tingnan. Ayaw ko lang dito sa totoo lang is nag-iwan siya ng fingerprint. Pero ayos lang. Konting punas lang naman yan. Let's start with porcelain. Ito ay para sa fair, cool ang undertone. Fair and cool undertone, porcelain. Light neutral undertone, vanilla. Ivory, this one is light to medium neutral undertone. Ang ganda ng shade range ng Skintific. Wala akong masay. And true sa undertone niya. Medium neutral undertone, petal. Ayan ang shade ko dun sa gold one. 03A almond, medium warm undertone. Medium to deep neutral undertone si beige. Deep warm undertone si sand. Ito na yung mga darker shades. And then the darkest is honey. Then cool undertone. So ayan na ang swatches. Like I said, petal ako before, pero parang gusto ko i-try ngayon si Ivory. Medyo naglighten na kasi yung aking skin. So, si Ivory yung ating gagamitin. So, ayan, nag-swatch ako sa aking face. Alam ko yung iba nahihirapan kung paano pumili ng tamang shade. Kung ano yung pinaka nagdi-disappear sa skin nyo, yun ang piliin nyo. Once you blend it out, actually, mas nakakatulong nga kapag hayaan mo muna siyang mag-set dyan ng konti. Kasi sometimes makikita mo na kagad dyan kung mag-oxidize on your skin or hindi. And uulitin ko pa sa pagpili ng undertone, tingnan nyo yung veins nyo. Kung meron kayong veins sa face, mas okay. Pero kung wala, tingnan nyo yung veins nyo dito sa kamay. Pag kitang-kita mo naman na green siya, warm undertone ka. Pero pag nakikita mo mostly blue or purple, you have cool undertone. Pero para safe, pag magkahalo green and purple or blue, neutral. Ako kasi magkakahalo green, purple, blue. Ayan, nakikita ko sa veins ko. Neutral ako. So, I will choose Ivory. Ito yung light to medium na neutral undertone. Ang ginamit kong sunscreen today is yung Skin Dough pa rin. This is very lightweight, kaya gustong-gusto ko siya. Lightweight lang niya, pero alam kong protected ako. Ewan ko, there's something dito. Siguro sa amoy na rin niya. Wala siyang scent, ha? Pero mas nafe-feel ko yung protection sa kanya. I don't know kung ako lang. Pero I love this. Invisible yung gamit ko. Dito muna tayo sa isang side ng aking face. Ay, wow. As expected, sa Skintific, ang ganda ng coverage. Sa totoo lang, hirap na ako sa ganitong klaseng puff sa pag-a-apply. Mas gusto ko talaga yung mas makapal. Pero, let's just work with what we have. Half side lang muna yung ilalagay ko para ma-compare natin yung side by side. Ito yung sinasabi ko, meron siyang skincare ingredients. Meron siyang niacinamide, meron siyang copper tripeptide, astaxanthin, and tocopherol. Ang ganda ng coverage niya, sis. Wow! Oh, ang ganda. Ang ganda ng lapat niya sa skin, guys. Ito siya on one side of my face. Natakpan niya yung redness. Nag-even out yung aking skin tone. Ang ganda ng kapit niya sa skin once na mag-set. Isang layer lang tong nilagay ko, ha, pero enough na to sa akin. Okay, apply na natin siya on the rest of our face. Ang light yata nung napili ko na shade. Feeling ko okay pa rin ako dun sa petal, eh. Pero yung coverage nito, yun ang gusto kong i-point out. Tingnan nyo naman. Hindi na ako naglagay ng concealer dun sa blemishes ko. Pero grabe. Ang ganda ng finish. Kahit na hindi ka na mag-set dito with powder if you have normal to dry skin. Pero if you have oily skin, wala akong tiwala sa skin ko, eh. So, mag-set pa rin ako with powder. I will use Dr. Sensitive All Day No Sebum Blur Powder. Ayan na siya on my skin. Let's set with powder. Actually, tapusin ko na to ang aking entire face and I will be back. Hala, oich!
Sobrang fresh. Tingnan natin guys ha. Kasi parang pag dito, sobrang puti niya. Pero I'm thinking baka dahil sa lighting ko. No? Kasi pag tinitingnan ko naman siya dun sa salamin, parang okay naman. Baka masyado lang maliwanag tong lighting ko. Pero tingnan natin siya sa natural lighting. Ano po? Okay, papunta na tayo sa office. It is now 12:35. So far, wala akong masabi sa kanya. Grabe. Para ako nag-foundation ng bongga pero effortless. Kasi nga, madali lang i-apply yung cushion eh. Cushion talaga. Pang madalian talaga to para sa akin. So, tingnan natin sa natural lighting. Ito siya ang natural lighting. Walang kahirap-hirap dun sa pag-apply ng blush, ng contour. Talagang perfect. It's now 12:38. Babalik ako mamaya for an update. Hello! Time check. It is 4:07, mga kaibigan. Nasa office ako ngayon eh. Am I oily? Parang sa T-zone lang naman. Ito lang. Sige, blot tayo. First blot ko to eh. Parang konti lang. Wala masyado. Uy, mainit pa ngayon ah. Grabe. Suspended ang mga klase dahil sa init. Pero nasa aircon naman ako ngayon. Pero kanina, nasa initan ako. Pero hindi ako nag-oil up ng husto. I-blot na natin to sa entire face ha. Hindi lang siya. Oh, parang kalahati lang ang napuno. Still good. I like it. Parang fresh. Mas maganda yung natural lighting dito sa office. Ilang oras na rin yun ah. Anong oras na ba? Hindi pa ako naligo niyang lagay na yan. Hindi na bumaba. We are back home. Grabe. Busy day talaga today. Ano po, it's now 9:20. So, in total, almost 9 na oras. Kung hindi ako nagkakamali. Ito na yung face ko. Alam mo, sa totoo lang, para ako naka-full coverage na foundation. Diba? Feeling ko nga mas malilesen yung pag-oil up ko kung konti lang yung nilagay ko. Eto, sinadya ko talaga na full face. Medyo kinapalan ko ng konti, ano po. Pero next time na gagamitin ko to, ninipisan ko na lang. Tinignan ko kasi dahil gusto ko i-check kung gaano kakapal or gaano kaganda yung coverage niya. Kaya talagang mas makapal than usual yung nilagay ko sa aking face. Let's blot ng magkaalaman kung gaano karami. Ayan na. Pero mas kitang-kita ko talaga siya sa T-zone eh. Kasi sa cheeks halos hindi rin, no? Ayan, no? Healthy glow lang yan for me. Yung ganyang karami. Pinakamarami sa T-zone. Pero naman, 2 beses lang ako nag-blot buong araw. Nag-bike pa ako niyan na pinagpawisan ako. Pero ano lang, napunas lang ako ng pawis. Pero hindi ako nakakita ng transfer dun sa pinagpunasan ko. Nasaan na nga ba yung tissue? Shucks, tinapon ko yung tissue. Sayang. Dito pala sa blotting paper, makikita nyo na oh, minimal transfer talaga siya. Ito na yung na-accumulate na oil sa aking face. Pag dito talaga sa lighting na to, parang ang puti-puti ng mukha ko. Pero swear, pag sa labas, okay naman siya. Siguro yung lighting ko lang talaga sobrang, you know. Pero kung i-compare ko siya dun sa gold one, ito mas hydrating siya. Kasi nga merong niacinamide. And sa mga hindi nakakaalam, niacinamide nakakatulong din yan to control yung oil sa ating skin. So, ayan na yung itsura niya. Uy, ang ganda. Para ako nagpapakita lang ng bagong apply na foundation. Ano? Tingnan niyo kung gaano kakinis. Grabe siya talaga. Mataas ang expectation ko dito sa cushion na to kasi nga favorite ko yung gold one. But this one, mas okay siya pang everyday. Sa true lang. Kasi yung hydration, yun talaga ang gusto ko talaga. Oily skin ako, oo, pero may mga dry patches dito, especially. Wala, oh, ang ganda ng finish niya. Oh, tingnan niyo naman ang kinis, oh. Wow, Skintific. And for its price, alam naman natin mura ang Skintific. It's definitely a yes for me. It's a yes, and wala nang iba pa, it's a yes. I love it, actually. So, ayun lang. Maraming salamat. Let me know your thoughts if you have tried this specific Skintific cushion. Ang daming nagre-request sa inyo nito sa akin. Ito na ang sagot sa inyong katanungan. Okay ba siya sa oily skin? I would say, yes, definitely. Okay na okay sa oily skin. Okay din sa aging, mature skin. Tumagal siya the entire day. Wala na ko iba pang idadagdag. Ang fresh lang niya. Tsaka, I feel fresh buong araw. Partida, hindi pa nga ako naligo. Sa totoo lang, hindi pa ako naliligo. After nitong video na to, saka lang ako maliligo. Pero, mukha ba akong hindi naligo? Mukha ba? Hindi, diba? And by the way, palong-palo ang heat index ngayon. Kaya, mainit talaga. To think na mainit pa yung lagay na yan.
Tumagal talaga siya on my skin. Okay, wala na ako ibang idadagdag pa. Let me know your thoughts. Please comment down below. I would love to read them. Kapag meron kayong request, feel free to comment down below also. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe para lagi kang updated every time may bago tayong review. And I will see you again on my next one. Bye, guys!